Nagsisimula ang pelikula sa isang magnanakaw na nagngangalang Marian na makikitang nagtatangkang magnakaw ng kabayo. Gayunpaman, naputol ang kanyang mga plano nang mahuli siya ni Lord Robin ng Locksley, isang aristocrat at bihasa sa paggamit ng pana. Habang sila ay nag-uusap, nabighani si Robin sa taglay na alindog ni Marian at hindi nagtagal ay naakit ito sa kanya. Nagsimula silang mamuhay ng magkasama, tinatamasa ang isang maligayang buhay ng magkasama. Naputol ang kanilang kaligayahan nang makatanggap si Robin ng mensahe mula sa simbahan na nag-uudyok sa kanya na sumali sa digmaan laban sa mga sundalong Moor. Sa kabila ng kanyang husay sa paggamit ng pana, sinisiguro niya kay Marian na babalik siya ng ligtas. Sa panahon ng labanan, nahaharap siya sa isang mapanganib na engkwentro sa isang sundalong Arabian na si Yaya, ngunit nailigtas siya ng isa sa kanyang mga kasama sa tamang oras. Pagkatapos ng digmaan, ang superior ni Robin, si Guy ng Gisborne, ay gumawa ng mga kalupitan laban sa kanilang mga kaaway na humantong sa isang maigting na paghaharap. Nang pagbantaan nila ang anak ni Yaya, na magitan siya, hinihingi ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Robin ng mga tuwiran sa walang awa na commander na si Guy ng Gisborne, hindi pinapansin ng commander ang mga pakiusap niya para sa awa at pinagbantaan ang buhay ng bata. Hindi na nakatiis si Robin nang walang ginagawa, pinigilan sila ni Robin na nagresulta sa isang sagupaan. Nakalulungkot, tinapos ni Guy ng Gisborne ang buhay ng inosenteng bata sa harap ng mga mata ni Robin. At habang nagkakagulo, si Robin ay nasugatan ng isang palaso na humahantong sa kanyang pagsuko. Pagbalik niya sa kanyang lugar, pagkatapos ng 4 na taon, natuklasan niya ang kanyang bahay na sira-sira, isang malaking kaibahan sa bahay na kanyang naiwan. Naghahanap para sa mga sagot, pumunta siya sa kanyang dating kaibigan na si Friar Tuck na nagsabi sa kanya ng kanyang pagkamatay. Sinamantala ng sheriff ang kanyang pagkawala, kaya kinuha niya ang kanyang ari-arian at pinaalis si Marian sa kanilang tahanan. Itinuro sa kanya ni Friar Tuck ang kinaroroonan ni Marian na ngayon ay naninirahan malapit sa isang minahan ng karbon sa labas ng lungsod. Habang papalapit siya kay Marian, nasaksihan niya ang pagbabahagi nito ng masasayang sandali sa isa pang lalaki na si Will na nagtatapos sa isang halik. Napagtanto niya na nag-move on na siya at naintindihan ni Robin na naniniwala siyang patay na siya at ngayon ay kasal na siya. Sa pag-iisip sa susunod niyang gagawin, nag-alangan siyang lumapit sa kanya, hindi sigurado kung anong aksyon ang gagawin. Habang siya ay tumalikod upang umalis, si Yaya ay hindi inaasahang humarang sa kanyang landas. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang si John na siyang translated ng kanyang pangalan. Samantala, sa gitna ng isang pagtitipon na ipinatawag ng sheriff, ang pinuno ng lungsod, tinatalakay ang pangangailangan ng pagtaas ng buwis para sa napipintong pagsisikap sa digmaan. Si Marian, na sinamahan ng kanyang asawa, ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa pasanin sa pagtataas ng buwis, ngunit natagpuan lamang ang kanyang mga pagtutol na ibinasura ng sheriff. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Tuck at naghatid ng nakakagulat na pahayag na buhay si Robin Hood. Si Marian, na nabigla sa balita, ay nakaranas ng halo-halong emosyon, saya at lungkot ang kanyang naramdaman nang malaman niyang buhay pa rin si Robin at nakaramdam ng pagtataksil dahil sa kanyang mga nagawa. Ang kanyang puso ay nagtataglay pa rin ng pagmamahal para sa kanya, kitang-kita sa mga magkasalungat na ekspresyon na lumilipad sa kanyang mukha. Samantala, hinarap ni Robin si John, ikinwento ang kanyang mga nakaraang engkwentro at ang kanyang determinasyon na alamin ang katotohanan sa likod ng pamumulekta ng buwis. Si John, na ngayon ay isang pinagkakatiwalaang kaalyado, ay ibinahagi ang desisyon ni Robin at nagmumungkahi ng isang lihim na pagsisiyasat kung paano pinapatakbo ang pamumulekta ng buwis. Gayunpaman, nang dumating si Marian upang makita si Robin, nasabik siya na muling makita siya, ngunit namagitan si John na nag-iingat na ilantad ang kanilang mga lihim na plano. Hinikayat niya si Robin na unahin ang kanilang misyon kaysa sa mga personal na hangarin na hinihimok siyang manatiling nakatuon sa pagtulong sa mga inaapi. Sa ilalim ng pagtuturo ni John, hinasa ni Robin ang kanyang mga kasanayan sa paggamit ng pana. Sa una ay nahihirapan siya, ngunit mabilis din na natutunan ang teknik, natutunan kung paano gamitin ang kanyang malakas na puwersa gamit ang busog at palaso. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay at hindi natitinag na determinasyon, inihahanda niya ang kanyang sarili para sa mga hamon sa hinaharap, matatag sa kanyang pasya na ipaglaban ang katarungan at kalayaan. Sa isang mapangahas na pamamaraan ng kanyang naisip, siya ay gumawa ng isang plano upang kunin ang kayamanan ng gobyerno na naglalayong muling ipamahagi ang yaman nito sa mga inaaping mamamayan.
Sa pakikipagsapalaran sa mabigat na binabantayang lokasyon kung saan nakalagay ang kaban ng bayan, ginamit niya ang kanyang walang kapantay na kakayahan sa paggamit ng pana upang mabilis na pabagsakin ang mga sundalong humaharang sa kanyang landas. Gamit ang maingat na galaw at asintadong shots, inaalis niya ang bawat balakid sa kanyang daan, nililinis ang landas hanggang sa marating niya ang mga kayamanan. Kinabukasan, nang marating niya ang lugar kung saan kinukolekta ang mga pagbabayad ng buwis, gumawa siya ng matapang na hakbang, nagambag siya ng pinakamalaking kabuuan ng buwis na madiskarteng naglalayo na makakuha ng pabor sa sheriff at sa lokal na populasyon. Ang kanyang pagiging galante ay naging takaw pansin sa mga tao at nang masaksihan ng sheriff ang kanyang pagpapakita ng kayamanan, siya ay humanga sa kanyang katapangan at pagiging maparaan. Nagbunga ang mga ginagawa ni Robin na nakakuha sa kanya ng isang bagong tuklas na antas ng paggalang at paghanga mula sa mismong awtoridad na kanyang sinasalungat. Habang naghahanda siyang umalis, hinarang siya ni Marian, naghahanap ng mga sagot sa kanilang magulong nakaraan. Sa isang determinadong kilos, bigla niyang idineklara ang pagtatapos ng kanilang dating koneksyon na nagpapahiwatig ng kanyang hindi natitinag na pangako sa kanyang layunin. Bago pa siya makapagbigay ng higit pa, hinikayat siya ni John na nagudyok sa kanya na umalis kaagad. Ang kanyang isip ay nakatuon sa pagsulong ng kanilang misyon. At sa pagtatapos ng kanilang misyon, nag-iwan siya ng higit pa sa isang bakas ng pagkagambala, nag-iwan siya ng isang bag ng ninakaw na kayamanan sa labas ng tirahan ni Marian, isang tahimik na pagkilos upang tulungan siya para sa kanyang mga paghihirap sa pananalapi. Sa kabila ng kanilang naputol na relasyon, ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita na mahal pa rin niya siya, na binibigyang diin ang kanyang walang hanggang pag-aalala para sa kanyang kapakanan sa gitna ng kaguluhan ng kanilang pinagsamang pakikibaka para sa hustisya. Samantala, si Top, na kumikilos bilang isang impormante para sa sheriff, ay lumapit sa kanya na may nakababahala na balita ng isa pang pagnanakaw mula sa kayamanan ng gobyerno. Nag-aalala tungkol sa paulit-ulit na paglabag sa seguridad, inutusan siya ng sheriff na palakasin ang presensya ng bantay sa paligid ng mga kayamanan upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi. Sa isang lihim na pagtatagpo, nagtapat siya kay Marian na inihayag ang patuloy na pandarambong sa kaban ng bayan. Ang kanyang tugon ay nagpagulat sa kanya, sa halip na kondenahin ang magnanakaw, ipinahayag niya ang pakikiisa sa kanyang layunin na nagtataguyod para sa muling pamamahagi ng kayamanan upang matulungan ang mga naghihirap. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Robin sa kanilang pag-uusap na muling pinatunayan ang kanyang paniniwala sa walang patid na suporta ni Marian sa kanilang misyon. Dahil sa lakas ng loob ng kanyang pag-endorso, sinamantala ni Robin ang isa pang pagkakataon upang salakayin ang isa pang kaban ng gobyerno, pinasok niya ang mahigpit na seguridad ng sheriff. Gamit ang kanyang bilis at galing, muli niyang ninakawan ang mga kayamanan ng kaban ng bayan. Sa pagkakataong ito, layunin niya na muling ipamahagi ang kayamanan para sa mga nangangailangan. Habang kumakalat sa lungsod ang kanyang mga ginagawa, umani siya ng malawakang paghanga mula sa mga karaniwang tao, pumupuri sa kanya bilang kanilang kampyon at tagapagtanggol. Dahil sa kanyang bagong kasikatan, tinanggap niya ang kanyang tungkulin bilang simbolo ng pag-asa para sa mga naaapi na kinilala ang kanyang sarili bilang The Hood. Ang kanyang pambihirang kakayahan sa paggamit ng pana at magaling na pagtakas ay lalong nagpapatibay sa kanyang maalamat na katayuan habang patuloy niyang nauutakan ang puwersa ng sheriff sa bawat paggalaw. Gayunpaman, habang nakikilala ang kasikatan ni Robin sa buong lungsod, tumitindi din ang mga tensyon sa loob ng konseho. Sa isang pagtitipon ng mga mayayamang tao, itinaas ang pangalan ni Robin na nagudyok sa mga talakayan tungkol sa pag-aalok ng bounty para sa kanyang paghuli. Samantala, ang sheriff at si Top ay nahaharap sa panggigipit mula sa mas mataas na mga awtoridad, kabilang ang nakakatakot na presensya ng Cardinal na ang kawalang kasiyahan sa paghawak sa sitwasyon ng The Hood ay nagbabanta na bawiin ang maselang balanse ng kapangyarihan. Ito ay naging maliwanag na kahit na ang mabigat na sheriff ay hindi immune sa impluensya at pagsisiyasat ng mataas na pinuno ng simbahan. Habang ang pag-alis ng Archdeacon ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa agenda ng sheriff, nakipag-usap siya kay Gisborne, ang kanyang pinagkakatiwalaang katiwala na nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang sa mga anino. Upang pagtakpan ang kanilang mga lihim na motibo, ang sheriff ay nag-orchestrate ng isang marangyang pagtitipon bilang parangal sa nalalapit na pagdating ng Cardinal. Sa gitna ng masaganang affair, sina Robin, John at Marian ay nagnanavigate sa lugar ng mga elitistang dumalo. Samantala, si Top ay palihim na kinuha ang isang set ng mga susi mula sa isang gwardya, palihim na ibinigay ang mga ito kay Marian para magamit sa ibang pagkakataon.
Sa pagkuha ng isang pagkakataon upang manipulahin ang sitwasyon sa kanyang kalamangan, si Robin ay nagsagawa ng isang dramatikong paghaharap na nagpapanggap upang ipakita si Tuck bilang isang dapat na banta sa sheriff at cardinal. Sa tusong panghihikayat, nakumbinsin niya silang tanggalin si Tuck sa simbahan, sa gayon ay maalis ang isang potensyal na kalaban mula sa kanilang paligid. Di nagtagal pagkatapos noon, sinamantala ng sheriff ang sandali upang gumawa ng kaguluhan na hindi alam ng buong bayan, ipinadala niya si Gisborne at ang kanyang malupit na mga sundalo upang manloob at takutin ang mga tao. Nagsimulang kumilos si Robin, na hinahabol si Gisborne sa desperadong hangarin na hadlangan ng pagsalakay ng karahasan at protektahan ang mga inosente. Habang mainit na tinutugis sila, ang tunay na pagkatao ni Robin bilang Hood ay hindi sinasadyang nabunyag ni Marian, na nabasag ang lambong ng lihim na minsang nakatalukbong sa kanyang mga kabayanihan. Sa kabila ng kanyang magiting na pagsisikap, nakita ni Robin sa kanyang sarili na hindi niya kayang pigilan ng walang awa na pagsulong ng mga puwersa, at si John ay naging biktima ng kanilang mga pagsalakay na binihag ng walang awang mga kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang beacon ng pag-asa, habang si Will, isang matatag na tinig ng hindi pagsang-ayon, ay humarap sa isang pagtitipon ng mga taong bayan na hinihimok silang bumangon laban sa kalupitan ng sheriff. Nang maramdaman ng isang mahalagang sandali, matapang na humakbang si Robin pasulong na isinantabi ang pagtatago at nagpapakilala upang ipakita ang kanyang sarili bilang The Hood, na hinihimok ang mga tao na lumaban at bawiin ang kanilang dignidad at bawiin din ang kanilang bayan mula sa pang-api. Sa pamamagitan ng madiskarteng patnubay ni Tuck, ang mga plano ay nakatakda sa pagdalaw upang magsagawa ng isang mapangahas na kudeta na nagtatarget sa convoy ng sheriff na puno ng mga kayamanan. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-aalsa, isinagawa ni Robin at ng mga determinadong taong bayan ang kanilang masusing ginawang plano na nag-orkestra sa dramatikong pagbagsak ng convoy ng sheriff. Habang ang karwahe ay bumagsak sa isang nakatagong hukay, mabilis na kinuha nila ang kayamanan sa loob ng karwahe na nakatakdang muling ipamahagi sa mga mamamayan na nangangailangan. Sa kabilang banda, si John na nagawang makalaya mula sa kulungan ay muling nakiisa sa labanan na nagbigay ng kanyang matinding lakas na umuusbong para sa paghihimagsik. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga mamamayan at bantay ng sheriff, kung saan natagpuan ni Robin ang kanyang sarili na nakakulong sa isang matinding tunggalian laban sa kanyang matagal ng kalaban na si Gisborne. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataong maghatid ng katapusan para sa kanyang kaaway, nangingibabaw ang kanyang konsensya na iniligtas ang buhay ni Gisborne bilang isang patunay ng kanyang hindi inaasahang katapangan sa harap ng labanan. Sa isang romantikong sandali ng muling pagsasama sa gitna ng kaguluhan, muling nabuhay ang pag-iibigan ni Robin at Marian na nauwi sa isang taus-pusong yakap at paghalik, isang pagkilos na hindi nagustuhan ni Will na may halong pagseselos na ngayon ay nasugatan ng pagsabog na nananalasa sa kanyang damdamin. Dahil sa galit at sama ng loob, mapait na binitawan ni Will si Marian sa mga bisig ni Robin, ang kanyang sugatang pagmamataas ay nagtulak sa kanya sa kadiliman. Habang tumataas ang karahasan sa mga mapanganib na antas, napagtanto ni Robin ang pangangailangan para sa matinding pagkilos upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo. Taglay ang di natitinag na pagpapasya, humakbang siya sa kaguluhan, matapang na isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mga nalilibang na mamamayan, hinihimok silang ibaba ang kanilang mga armas at yakapin ang landas ng kapayapaan at pagkakasundo. Kasunod nito, natagpuan niya ang kanyang sarili na binihag sa loob ng simbahan at nakaharap ang galit na sheriff sa isang huling paghaharap. Gayunpaman, bago maisagawa ng sheriff ang kanyang parusa, lumabas si John mula sa hanay ng mga sundalo at nakipagsanib puwersa kay Robin upang pabagsakin ang mga kaaway. Sa mabilis na hustisya, iginapos nila ang sheriff at itinaas siya sa kanyang leeg na naghahatid ng hustisya para sa mga krimen na kanyang ginawa laban sa mga tao. Habang nagsisimulang maibalik ang kaayusan, sinamantala ng cardinal ang pagkakataong palawakin ng kanyang impluensya na nag-aalok kay Will ng pagkakataong umakyat sa posisyon ng sheriff kapalit ng kanyang katapatan sa simbahan. Dahil sa bagong tuklas na kapangyarihan, tinanggap ni Will ang tungkulin na binansagan si Robin at ang kanyang mga kaalyado bilang mga kriminal. Ngunit, hindi nagpapigil si Robin sa mga banta ng bagong sheriff, mapanghimagsik na hinamon ni Robin si Will. Pinana siya sa harapan ng awtoridad gamit ang isang arrow na nakatutok sa wanted na poster, simbolo ng pagpapakita ni Robin Hood na hindi siya kailanman matitinag at nagpapatunay ng katapangan ni Robin Hood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.